sulit yung oras, yung money or yung pera, yung effort na ginawa sa trip na to kasi Korea is really an amazing country. All I can do is try. 우리만의 시간 뒤돌려봐도 없어지지는 않아. 따뜻한 그 미소 너무 좋았던 말도 두 눈을 감아봐도 Don't wanna let you go, baby. Be something over. It's over. 난 감정이 있어. 널 닮은처럼 아무리 찾아도 Think about you, yeah. Only you. 너는 뭐야? 널 한번 붙잡아봐. One more last time. 바람이 불어. So yun guys, last day natin dito sa Seoul. So ikot lang tayo dito sa Myeongdong area. Try natin mamili ng mga bagay back. So yun guys, it's been a wonderful trip here in Korea. At last day, medyo malungkot syempre. Pero solve na solve talaga. Sulit yung bakasyon na to. So ngayon, try namin mamili ng mga pasalubong tsaka ng mga gamit. Tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Yun pa rin guys, good morning Seoul. Actually, patanghali na. Magta 12 PM na dito guys. Hahanap pa rin tayo ng mga pangpasalubong, mga gamit natin. Tara, pasok tayo dito. Mga maganda dito. So eto guys, so bumili na tayo ng t-shirt dito sa Seoul Street. Dito lang din to sa Myeongdong. Magaganda yung t-shirt nila guys. Dito ako bumili, mga pang souvenir. So kung gusto nyo, ayan, along Myeongdong lang to. Ayan tabi lang siya ng Dr. Martens. Guys, so ang dami ditong bilihan ng pasalubong. Ayan Pero karamihan na nakikita ko mga bags, tapos yan, mga stuffed toys. Pasok tayo dito. Ayun, ang dami Kumpleto dito sa Myeongdong guys. Hindi nyo na kailangan lumayo kung dito kayo mag-i-stay. I-check natin. So yan guys, ang daming souvenirs dito, pasalubong. Kumpleto dito, hindi nyo na kailangan lumayo sa Myeongdong. Ayan, may mga keychain, can openers. Ito, kung ano-ano nga bubot, may mga ipe, bags. Uy, diba ang laki niya? Tayo dito. Kung ito may mga cups, ang ganda Korea. Ayan, kung gusto yung mga K-pop, kung dami dito. May mga army ko nandito. May mga mag. So ayan guys, ganito yung tsura ng Myeongdong pag wala pa siyang pag wala pa yung mga food cart. So ayan, maluwag pa siya. Pero mamayang hapon, mga 4 PM, 5 PM, wala na to, punong-puno na to ng food cart. Abangan natin yun. Guys, so ang daming bilihan ng mga pasalubong dito. Yan, Converse. So itong Myeongdong parang malaking mall. Gusto mo moisturizer, di ba? Yan yung Olive Young. Bibili kami dito sa Olive Young. Siyempre, skincare ng Korea to Kailangan natin. Ganap ako ng moisturizer. Guys, hanap tayo. Saan ba panlalaki dito? Hydrating cream. Pwede yan Ayoko ng cream. Gusto ko yung parang lang, liquid. Yung parang serum. Bili ka mga lipstick Para rin guys, magmukha tayong K-drama. Gamit tayo ng skincare nila. Hindi guys, lang bibili natin. Hindi naman tayo masyado nag-skincare. Moisturizer lang, tsaka sunscreen. Okay na yun. Facial wash. Try natin. Panglalaki. Saan ba kayong panglalaki?
Yung, oh. For men. So, yan. Paturo ko tayo kay ano. Ano bang tawag sa ano? Ate. Opa, kuya eh. So, ito guys, yung napili kong moisturizer dito. Nirecommend sa amin ni ate. Yung ano, guys. Ito daw yung ano, one of the best moisturizer for men. Sige, kunin natin yan. Pak! Parang may nakita pa ako dito, parang maganda gamitin. Oh. Yung leak, ano rin siya. Saan ba yun? Yung blue nakita ko kanina. Ito. Ito, tingnan mo. Real. Ano rin siya? Hydraulic. Siya nagsasabing yan daw eh. Kaso guys, ang hirap bumili dito. Hindi masyado maintindihan yung mga use niya. Ang dami, sobra. Samantalang sa atin, pag sinabi moisturizer lang dito. Ang dami oh, tingnan mo. Pero okay na to, nakabili na ako. Maganda daw, try muna natin to. Ganda daw to guys. May tayo face mask. Guys, tignan nyo, ang daming face mask oh. Try natin yung mga face mask, yung lagi natin napapanood sa mga K-drama, di ba? O yung sa mga ano, reality show, lagi sila nagpi-face mask bago matulog. Ito, Hyderdermal. Siguro pag tanggal mo dyan, pogi ka na, ano? Ito, dark. Ang dami, hindi ko nga maintindihan yung iba eh. Ano yan? Soothing. Hyaluron. Kulit eh, no? Sabi, ang dami, kompleto. Siguro pag ginamit mo lahat yan sa mukha mo, ewan ko na lang, hindi ka pa bumata. Tapos may mga sunscreen. Buti dito, ang daming brand eh, no? Sa atin kasi puro ano lang, yung Rosmar, tsaka ito guys, so may mga buy one take one, oh. Waterproof sunscreen. Ito maganda yung sinini-spray lang eh. Gusto ko nga gumawa ng ganito, gawin kong brand sarili ko eh. Mabenta yan sa TikTok eh. Guys, dito pa rin tayo sa Olive Young. So, dapat dito sa mga ganitong shop, merong waiting area yung mga lalaki or lounge para sa mga lalaki. Tignan nyo ito. Naantay niya rin yung jowa niya. Kanina pa nakatayo dito, di ba? Dapat may ganun dito eh. Para sa mga lalaki. So, yun guys. Tapos na tayo mamili ng mga skincare natin. Skincare, accessories, or paraphernalia. Guys, so pag dito kayo bumili sa ano, tax free pa. If you buy 15,000, more than 15,000 won, ano siya, tax free. Kailangan lang nyo i-present yung passport nyo. Most of the shops here in Korea, guys, ganun ha. Kaya make sure kung mamimili kayo, dalhin nyo yung passport nyo para ma-tax free kayo. Yung ibang store, nire-redeem na mismo sa store, binabawas na nila sa bill. Mayroon namang store na ano, may bibigay sila sa inyong receipt, tapos dadalhin nyo sa airport nyo siya papapalitan para makuha nyo yung pinaka refund nung tax or tax refund, ganoon. Para makatipid kayo pag nagsha-shopping kayo sa ibang bansa. Kasi as tourist, pero depende pa rin sa country ha, ng mga napuntahan namin, Japan, dito sa Korea, yon nagta-tax refund sila sa mga tourist. Si Monica, magtitingin na ng mga lip gloss niya. Grabe nga, may mga jowa kayo dito, siguro matutuwa sa inyo. Kasi kunyari nandito kayo sa Myeongdong, tapos may tampuhan kayo ng jowa mo. Dali mo dito sa Nature Republic. Ay, hindi pala Nature Republic to, sa Olive Young pala kami. So guys, ayan na, skincare done. So guys, nandito tayo sa lobby ng hotel at ayan o, kakatapos lang namin mamili ng mga pasalubong tsaka ng mga
kung ano-ano mga gamit namin. Nakakatuwa mamili dito sa Myeongdong kasi ang daming pwede mong pagpilian, ang daming shops tabi-tabi. Damit, sapatos, mga accessories, mga souvenirs. So dito sa Myeongdong kumpleto na lahat. Plus mamaya bago kami pumunta ng Incheon Airport, magpo-food trip pa kami sa Myeongdong. So last time naming street food, yung mamimiss namin dito sa Myeongdong, yung street food sobra. As in, para siyang Osaka ng Japan. Kumpleto, ang daming bago sa paningin. At once na matikman mo naman, okay naman. Yun nga lang guys, medyo mahal talaga siya dito sa Myeongdong. Na-compare namin kasi nag-street food din kami sa Busan. Sa Busan medyo mura. Siguro syempre, dito kasi sa Myeongdong parang ito yung central Saka nasa Seoul. Kumbaga center of Seoul. So, ganun talaga. Expect na natin na medyo mahal or pricey. Tapos maraming tourists, yun lang. Different. Sa Busan medyo hindi ganun kasikip. Dito naman sa Seoul, dito sa Myeongdong, masikip. Parehas lang din sila ng Hongdae. Ang daming tao. Pero dahil naman maraming restaurants, okay lang. Kayang i-accommodate yun kasi grabe ang laki nitong Myeongdong So shops marami dito. Branded, meron mga Adidas, Nike, New Balance, yung mga ganun mahilig, may Foot Locker. Meron din silang mga local, yung mga top 10 department store. Yung bumili kami doon. Tapos yung iba pang department store, kahit yung mga parang local nila, yung mga Changian. Ang gaganda ng quality guys. Bumili nga ako ng mga t-shirt. So yun lang. Guys, kain muna tayo. Hanap tayo ng restaurant. Sa magla-lunch muna tayo. So tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Hi guys. So, ayun. Nandito tayo sa BHC Chicken. So ito yung isa sa famous chicken here in South Korea. So kailangan natin tikman, kailangan natin i-review, kailangan natin i-check kung mas masarap pa siya sa Jollibee Chicken pero buti na nga lang nandito kami, nakakuha kami ng upuan ngayon. Pero dito na sa second floor kasi nga guys, punuan talaga dito lagi. Hirap pumanap ng chance na siguro isa lang to sa Myeongdong, no? Isa lang yata to sa Myeongdong kaya dito sila lahat pumunta. Buti nga ngayon nakaupo na kami. Tapos naka-order na rin kami kaso parang matagal i-serve kasi ang daming tao. Pero okay lang yan guys. Mamaya matitikman na natin yung chicken nila. Kung worth the wait, worth the effort. Guys, may isi-share pala ako sa inyo na yung ginawa ko sa cellphone ko. Hindi na ako nag-arkiya ng pocket wifi, hindi na rin ako bumili ng physical, yung parang may physical SIM card. Bumili ako ng eSIM, nasa Pilipinas pa lang ako, bumili na ako ng eSIM. Tapos sobrang dali, in-install ko sa cellphone ko using a QR code lang from their website. I-share ko yung link sa description box para makita nyo guys. Sobrang helpful niya, lalo na sa mga tayo na kailangan natin ng mga pag kailangan natin makareceive ng OTP. Kunyari, nasa ibang bansa tayo, kailangan natin makareceive ng OTP. Siyempre, kung may mga online transactions tayo. Or kung yung mga simpleng pag-login sa Facebook, pag-login mo sa mga social media platforms mo, kailangan mo diba ng OTP. So, yun yung malaking gamit niya. Mas okay mag-eSIM card. Hindi ko lang sure kung pwede sa Android guys kasi Apple user ako So sa Apple, madali lang siya install. Tapos parang magiging dalawa yung SIM card nyo. Kahit saang bansa, nagbebenta sila ng SIM card. And actually, isa pang magandang advantage, yung chinek ko yung price kasi ako, bumili ako ng eSIM card online. Tapos si Monica, binilang ko siya ng physical SIM card dito para ma-compare. Yung speed, parehas lang, mabilis. Mabilis din naman. Kaya nga lang, yung SIM card ni Monica, mas mahal siya. Kasi binili namin siya sa airport, mga 1,500 pesos sa atin binayad ko. Sa 10-day o 7-day span. Tapos yun sa akin, 10 days din. Pero ang binaya ko lang mga 1-2. Yung eSIM. So, yun guys, share ko lang sa inyo. Baka maging helpful sa mga future travels nyo.
Tagal ng chicken natin, nagugutom na ako. Kakainin ko na to si ate. So guys, finally, dumating na yung chicken namin sa oras kami nag-aantay dito. Ayan yung chicken, tapos in-order namin. Ito parang potato wedges. So, ano kasi ngayon wala kasi silang rice dito. So, yan, papak-papak lang yung chicken tsaka fries. Or actually, potato wedges. Tapos, ayan, ang in-order namin yung original chicken ng BHC tsaka yung isa cheese. Super spicy nila. So, try natin kung spicy. Tapos, nag-provide lang sila ng mga sauces. Try natin guys, yung Korean fried chicken. Sarap daw to eh. Let's go! Guys, try na natin yung chicken nila. Yung original nila, masarap naman guys. Ayun, kakaiba yung flavor. Guys, itong original chicken na mauubos ko na. Okay naman siya, masarap. Ang di lang maganda dito, magantay. Halos 1 hour ata kami nagantay. Ang lipas na yung gutom. Parang palasan yung Popeyes. Hindi ba? Pero bawat kasi restaurant dito na nagsiserve ng mga fried chicken, mga ganito, may kanya-kanya silang flavor. Ito, ibang naman yung flavor niya, BHC. Masarap naman. Masarap ng original guys. Tatry ko yung chicken spicy. Guys, mas gusto ko yung spicy chicken. Yung spicy cheese. Sarap. Kaso, kada kagat mo mapapainom ka ng tubig or ng soft drinks. Kasi ang anghang niya. Ayan guys, siya covered siya ng spicy tsaka cheese. Ito, breast part to eh. Pero yung loob naman, juicy naman eh. Nakita nyo, oily yung loob. Parang siya, combination ng chicken, tapos kumakain ka ng chips. Sarap eh, covered with cheese, tapos spicy, sarap. Kaya pala, hindi eme lang guys ha, masarap talaga yung BHC chicken. Kaya nyo bang talunin yung KFC? Hindi naman kasi iba yung nila, iba yung flavor nila parehas eh. Kaya niyan talunin yung Jollibee. Parehas naman distinct yung flavor nila eh. So para sa akin, itong BHC chicken, siguro mga 9 out of 10. Ang hindi ko lang nagustuhan yung yung ibang chicken parang medyo dry. Medyo dry siya, tsaka ang tagal ng serving. Pero kung na-serve to agad, sigurado 10 out of 10 to sa akin. Pero yung lasa ng chicken, okay na okay guys. So, sulit naman talaga yung yung pinila nyo sa kayong pag-aantay. Kung nandito kayo sa Seoul, or kahit sa Busan meron to, di ba? Di lang namin na-try sa Busan. Try nyo guys, worth the time, worth the money. Kain lang kami guys. Guys, nandito tayo sa Cream Chick Seoul. So, cafe ito. Ayan, meron silang mga desserts. Mga desserts sila. Cakes. Cheesecake, strawberry cake. And of course, mga coffee. Tapat lang siya ng BHC chicken guys. Ito, kakain lang namin sa BHC ng lunch. Tapos di pa ako nagko-coffee. Mag-aano kami dito. Tambay muna. Mantay pwesto. Ang cozy ng na to. Ng cafe na to. So, ayan siya. Nandito na yung order namin, So, in-order ko is ito yung dalawang bestsellers nila. Ito sa akin, vanilla latte. Tapos ito, kay Monica mocha latte. Natikman ko na yung sa akin, guys. Masarap. Tamang-tama lang yung tapang coffee niya. Pero hindi siya masyado matamis. So, yan. Pangalan ng cafe na to, Cream Chick.
Yung bago kami kumain dyan sa BHC, nakita namin ang daming tao dito. Ngayon nga, medyo kumonti na eh. Isa sa mamimiss ko dito sa Korea, guys. Yung last time na nag-coffee ako siguro 2 days ago dun sa... Saan tayo pumunta nun? Yung nag-coffee tayo, may Riles. Pangalan nun? Sa Iksundong, guys. Ang daming cafe dun. Magsasawa kayo. Hindi kayo tabi-tabi talaga siya yung cafe. So, dito sa Korea, mahilig talaga sila sa cafe. Yun. Ang basic ice natin wala. Yung mga tulad ng mga flavor na latte, tulad nito sa akin mocha latte, ay vanilla latte, kay Monica mocha latte. Minsan kasi pag may flavor yung latte, nagiging sobrang tamis. Pero dito, ang galing nila mag-timpla. Tsaka nakikita mo, ayun brewed talaga, freshly brewed yung mga coffee nila. Ayun ako, mamimiss ko talaga yung kape dito. Coffee lover ako sa Pilipinas eh. Pero mamimiss ko talaga yung mga kape dito sa Korea. Sana makabalik tayo soon. Guys, minsan di ba nape-pressure tayo pag kunyari makikita natin sa TikTok yung itinerary kailangan gawin, a must do. Pero guys, hindi nyo kailangan gawin yung mga bagay na ayaw nyo. Kunyari tulad namin, may mga nakikita kami mga bagay na dapat puntahan pero nire-research muna namin yun. Kunyari yung sa mga temple, dapat dito pupuntahan namin. Eh kaso guys, hindi naman namin masyadong trip yun. So wala na, nilalaktawan na lang namin. Yung mga bagay lang na bago, tsaka yung trip nyo, yun yung puntahan nyo. Huwag kayong sumunod sa mga itinerary na nakikita nyo sa social media, sa TikTok, sa Facebook. Gumawa kayo na sarili nyo, guys. Madali lang yan. Google Maps, tapos tignan nyo yung mga distance nila, kung malalapit lang. So, doon nyo siya magagawa. Actually, guys, marami na nga yung app eh. Meron nga akong ginagamit yung AI. Pwede kong i-share sa inyo. Parang AI na siya. Siya yung gumagawa na sarili mong itinerary. Yun, so pwede nyo gawing base yun. Marami kayong pwedeng puntahan na libre lang naman, na walang bayad, di ba? Actually, yung Namsan Tower, may bayad yung pagpupunta mo sa Skydeck. Pero para sa akin guys, hindi na kailangan kasi taas pa lang niya yung iaakyatin nyo. Mataas na yun eh, kita nyo na yung Seoul skyline. So, pero nasa inyo pa rin yun. Kung may option kayo, di go. Tapos ang ginawa namin doon guys, umakyat kami, di ba? Nakita nyo, umakyat kami via cable car. Tapos pagbaba namin, hindi na kami sakay na cable car kasi ang haba ng pila pababa gamit yung cable car. Tapos magbabayad ka na naman. Tapos nung kami ni Monica, tinay namin, balitin na lang namin kung kaya. Siyempre tatakot din kami sa distance, mukha hindi namin kaya. Pero nung pababa namin, na-enjoy namin parang. Kaya naman siya. Tsaka paganda rin siya kasi habang pababa ka, nakikita mo rin yung city habang bumababa ka. So may view talaga siya. Maganda yung view na makikita mo. Yun yung tama guys. Kung minsan, mas masarap naglakad-lakad kasi minsan di ba tayo? Tsaka adventure din. Para adventure din, di ba? Experience din yun. Minsan nai-skip natin yung pinakamagandang part. Kunyari, nagtataxi lang tayo. O minsan nagsasubway. Dahil di na natin nakikita yung talagang mamimiss natin yung magagandang view sa isang lugar. Guys, may bagong kaibigan dito. Yun na niya. Ang cute niya ito. So cute niya. Guys, natutulog kasi. Hey! Hey! Ikaw ang magawa. Takot ako eh. Hey! So guys, nandito kami sa Cat Cafe. Siyempre, Cat Cafe nga, puro cats dito. Ikutin natin. So dito, order ka lang ng maraming ganito. Parang sa Japan din. Order ka lang ng drinks mo. Tapos, yan na, makikita mo na yung mga cats. Daming cats guys. Kung cat lover ka, dami din yung fiesta. Ang cute pa, ang ganda.
Pakita ko guys. Guys, ito. Ayoko lang kasi siya masyadong galawin kasi meron siyang blue lace. Pag may blue lace nakalagay sa instructions, medyo siya. Medyo sensitive. Makakalimutin ako. Ayan sila guys, so ang cute. Parang may bahay-bahay sila dito. Ang cute. Hello! Hi! Hi, Kat! Hi, Kat! Hello! My God! Hello! بس حست فيك انك خايف Cute nila guys. Hi! Hello! Hello! Snowbell! Hello! Snowbell! Hi! Cute! Oh my God! Ang laki niya! Hello! Cute! Ang dami nila guys. Pag gano'n mo. Bakit na pala sa sa'yo, no? Guys, mga kita. Sana meron din ganito sa Pilipinas, no? Kahit yung kahit mga post-pin, no? Ito guys, gusto kong iuwi. Yan talaga, oh. Sphinx. Ay, hindi. Medyo aggressive itong Sphinx na to, ah. Guys, itong mga tropa ko dito, natutulog, oh. Grabe, oh. Tamang puyat to, eh. Oh, laki mo. So, ayan pala. Umorder kami ng ganito, tea. So, kahit ano lang naman order nyo dito, guys. Makakapasok mo kayo. Tapos yan. Very relaxing, new experience. At kasama mo yung mga cat mag-tea o coffee. Nag-serve din sila ng coffee dito. So yan, everywhere, maraming cat. Yan, may mga tambayan sila dyan sa gitna. So, ang cute tulad nito guys. Oh. Cute nito, Dre. Oh. Yan, oh, cute niya, di ba? Babait nila guys. Tapos kung saan lang sila, ayan. Meron dito, meron sa taas, ayun o. This is better than the dolphin here. Wala, ayan na, kinuha na yung seat niya, ayan, cute o. Pupunta sila dito, naku po, matabig yung kape. Pero hindi, mga babait sila, train din naman sila ng katabig ng mga, ng mga drinks nyo. Hindi, yung entrance yung binayaran mo. Libre na yung drinks. Tito? Oo. Magkano yung entrance? Magkano yung 13,000 won ata per person. 13,000 sa mga 500. Oo. Pero unlimited time naman, Oo. tapos may free drinks. May kasama na siyang Pwedeng drinks. coffee, tea, pero walang pagkain. Wala. Pero kahit anong drinks, piliin mo pwede. Tapos mahilig ka talaga sa mga cats. Solid. Tapos guys, yung nakita nyo kanina dito, may mga steaks pa. Mahal. Tamang tulog lang siya. Sipag nitong tropa. Graveyard call center to ba? Tapos gising ka pa rin. Ay, tulog ka pa rin. Experience din itong cafe. Pwede nyo i-try. Dito sa Myeongdong area meron. Hi guys, finally nandito na kami sa ARX or Airport Express train ng Korea. So, pupunta na kami ng Incheon Airport. Maaga na kami pumunta para doon na lang kami mag-explore yung remaining hours namin dito sa Korea. Tsaka para may aberyan man, diba? So, siguro mga 3 to 4 hours early kami. Enough time para siguro doon na lang kami maganda rin naman sa airport eh. Doon na rin kami relax standby na ako. Buti na yung maaga. Tapos guys, ano pa na from Myeongdong ang ginawa namin, sumakay kami ng train, local train ng Blue Line papuntang Seoul Station. And guys, hindi ko siya ma-recommend kasi medyo hassle. Lalo na kung may mga dala kayong mga bibigat na luggage. Siguro maganda mag-taxi na lang kayo. Kasi medyo mahirap yun. Pero kung kaya naman, may mga lalaki kayong kasama or hindi naman mabibigat yung luggage, okay lang din naman.
Pero yung sa amin kasi, yung tulad namin, dalawa lang kami, dalawang bagahe pa namin, tapos talagang 30 kilos. Mas struggle kasi merong iba na walang elevator. So, kailangan mo dalhin i-drag talaga yung luggage, yung pababa ng hagdan, pagkat ng hagdan. Tapos from Seoul Station to Arex, mahaba rin, as in, malayo rin yung lalakarin yun. Although sa papuntang Arex naman, yung sa Airport Express train dito na, may mga parang ramp shell or conveyor belt. Pwede nyo ilagay yung mga bagahe nito. Pero kahit, yun nga, pa rin, kumbaga, kailangan nyo na energy. Kasi, ewan ko lang, siguro ganun, siguro may shortcut, pero hindi na namin alam kung pero tama na kayo din, dinadala namin yung dalhin lang talaga yung way papuntang Airport Express train. So yan, baon lang kayo ng energy. Ng energy pag pauwi na kayo, make sure mas maaga kayo para hindi kayo nagmamadali kasi mas pressure. Tapos sumakto pa kasi 7 p.m. or 6 p.m. kami umalis. So, siguro peak hours din. Yun, ang daming tao, ang daming mga sabay, tapos mahila-hila ang maleta. So, yun lang. Pero, pagkatapos naman pag nasa pupunta ka ng Airport Express train, bumili na kami ng ticket. Madali lang sa vending machine, super dali lang. Kasi ito, madali na pag papunta ka ng Airport Express train. So, itong Arex na to, or Airport Express train, diretso na to ng Incheon Airport Terminal 1. So yun, be mindful din kung kasi sa Incheon Airport, dalawang terminal. Parang sa atin din, Terminal 1 and 2, make sure kung kayo sa flight terminal para hindi kayo mahasit pabalik-balik. So yun lang. So yun, yung mga gagawin namin sa airport, wala naman, nag-sign na kami ng e-travel pa uwi. Kasi diba minsan hinahanap sa Pilipinas sa immigration. So yun, gawin nyo na yun. Mag-fill out na kayo ng e-travel. Online lang yun guys, madali lang, search nyo lang. Both paalis ng Pilipinas at pupunta hinahanap nyo. Pero minsan kasi hindi na, pero just to make sure di na kayo, para dire-diretso na kayo ng immigration. Gawin nyo na lang para sure. So yun guys, dito siguro mga 30 minutes lang nasa Incheon Airport na kami. And yun, tapos na yung travel natin sa Korea guys. Grabe. Lang to, so sobrang spontaneous trip. As in, yung mga itinerary namin, di ba, nakita nyo naman, sinunod natin lahat. So, for me, this is really a satisfying trip. Grabe. Nag-enjoy talaga ako sa Korea. Kumbaga, yung in-expect ko, nalampasan pa. Dream come true rin talaga ito. Yung mga punta ako sa Korea, sa sobrang sayo. Yoseo! So yun guys, dito na kami sa airport, sa Incheon Airport. So inaantay lang namin yung flight papuntang Manila. So 3 to 4 hours yung flight na. 3 hours and a half na, 3.5 hours. So malamang matutulog kami sa sa aeroplano na kasi 12 AM yung flight namin. So makakarating kami ng Manila mga na siguro 4 AM. Sakto lang, hindi pa rush hour. Makakauwi kami ng maayos. Ayun, mabilis kami makakauwi. Thank you so much for watching our Korea travel vlog. So, abangan nyo yung mga susunod pa nating adventure travel. At sana mag-subscribe kayo sa channel Dave John TV. At marami pa tayong adventure. At try natin puntahan yung mga ibang ibang lugar. Sana maging blessed pa tayo at magkaroon tayo ng chance na makapag-travel pa sa iba't ibang bansa. Yun lang guys. Thank you so much for joining my trip. This is Dave John. Peace out!